Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang paslit sa Bulacan, kinidnap, biktima, walang awang pinagparausan. Suspect 20 anyos na manyak, alamin sa Kilos Pronto. Ito naman, 5 taong gulang na bata sa San Miguel, Bulacan, kinidnap po ng isang 20 anyos na lalaki. Ang masaklap, hindi lamang ho kinidnap ang paslit, kundi paulit-ulit para hong ginahasa. Ang buong detalye, masusing pong inibisigahan ng Kilos Pronto Crime Desk. Naglalaro lang din po siya. Noong pong alas 4, sinilip ko pa. Nakalutuan na po ako nung sinundo ko at kakain na kami. Dahil medyo dumidilim na nga rin po kasi noon, mag-aalas 5 na. Kakain na po kami. Noon nga po hinanap ko, tinanong ko po dito lang po kasi siya naglalaro. Wala daw. Nabalot ng pag-aalala at takot ang inang si Lisa nang mawala sa kanyang paningin ang kanyang 5 taong gulang at nag-iisang anak na si Bianca. Nagpaalam kasi ang bata na maglalaro lamang sa labas ng bahay pero 30 minuto nang nakalipas, hindi pa rin umuuwi si Bianca. A 28 na Nobyembre taong kasalukuyan, pasado alas 5 ng hapon, sa barangay Lambakin, San Miguel, Bulacan, huling nakasama ni Lisa si Bianca. Sa kwento ng mga batang huling nakasama ng kanyang anak, inangay umano ang paslit ng 20 anyos si Marlon Giang o mas kilala sa alias na Biloy, isang hardinero. Tinanong ko po yung mga kalaro, ang sabi, handoon sa manggahan kasama yung Biloy. Tinatanong ko nga po, bakit hindi nila agad sinabi sa akin nung time na tinangay na. Hinahanap po namin, nagparadyo po kami, lahat po ng lulusutan dito. Pinano na rin po namin, pinaradyo. Inatasan ko yung mga naka-duting barangay tanod para i-check, puntahan yung lugar nung pinangyarihan. And then doon namin nalaman na meron nga isang bata na 5 taong nawawala. Ngayon, tinawag namin sa kabilang barangay para ma-intercept kung dadaan sa kanila. Magtatakip silim na pero hindi pa rin bumabalik sa bahay ang bata. Pati mga kapitbahay ni Lisa tumulong na rin sa paghahanap. Sinuyod na may git 100 katao ang masukal na gubat, makita lamang si Bianca. Sobra, ang hirap namin inabot. Mga tinik, yung mga matutulis na kwan, talagang natatapakan namin yan. Hindi namin makita. Kinabukasan, hindi pa rin natatagpuan si Bianca. Tila nawawala na raw ng pag-asa si Lisa na makapiling pa ang kanyang anak. Nawawala na po kami ng pag-asa dahil 21 hours na po nawawala yung bata. Dahil magdamag pa po na umuulan, kahit lang po sana katawan na lang makita namin. Pasado alas 2 ng hapon, sa patuloy na paghahanap ng taong bayan kay Bianca, sa masukal na parting ito ng sakahan, napansin ng mga tanod sa kubo ang isang bata. Gula-gulanit ang kanyang damit, puno ng mga putik ang kanyang muka't katawan. Siya na kaya si Bianca? Paano siya napadpad sa ganitong klaseng lugar? Ang hardinerong si Marlon nga ba ang nasa likod ng pagkawala ng bata? Ano ang totoong ginawa niya kay Bianca? Nako Ben, nakakapanlumo naman tong ganitong ng taong kayang gumawa ho ng ganitong krimen. Imagine 20 years old ka tapos pag nanasaan mo yung ganito pong klaseng bata. Either ito Lex may sakit o di kaya nagdodroga itong putok sa buho na sakit to. na yun Ha? Unang bahagi pa lamang ho yan, bukas ang tabayanan kung ano ang nangyari sa paslit matapos po siyang gahasain.